Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay tumawag nga itong si Mark kay Leonard at doon na nga nagkabistuhan na. Inamin nito na may gusto siya kay Evangeline at gusto niyang hingin niya ang permiso ni Leonard para ligawan ng kapatid ni Leonard. Pero sinabi naman ni Leonard ay nakadepende pa rin ang lahat kay Evangeline kasi baka nga hindi siya papasa dito dahil ibang babae si Evangeline, hindi tulad ng mga babaeng pinaglalaroan lang ni Mark. Samantala sa kabilang banda naman, napaiktad pa sa pagkagulat si Shai dahil sa tunog ng doorbell sa labas ng pinto. Hindi siya halos mapakali kanina pa. Parang tinatampol sa lakas ang dibdib niya sa kaba. Parang nagdidinalaga sa ginagawin niya. Hindi niya maintindihan kung bakit kinakabahan siya kapag kaharap ang asawa. Parang gusto niyang batukan ng sarili at hindi niya man maamin. Alam niyang sobrang tumataba ang puso niya sa mga pinapakitang paglalambing ng asawa. Mukha talagang bumabawi. 2 beses pang tumutunog ang doorbell bago niya inihanda kunwari ang seryoso mukha. Ngunit sa loob-loob niya kinakabahan siya. Ano ka ba Shai? Asawa mo na siya. Hello? Naliligaw lang pero mag-asawa na kayo. Hindi na iyon mababago. Piling birhen girl. Nagpakawala muna siya ng buntong hininga bago buksan ang pinto. Ngunit napasingap siya dahil sa bango at taglay na kagupuan ng asawa niya. Nakashort lang ito at t-shirt, ngunit bakat na bakat dito ang abs. Hindi rin naiwasang mapalunok dahil ang lakas talaga ng karisma ng asawa niya. Sinamahan pa ng pamatay ng ngiti nito. Ano ba ito? Inaakit niya ba ako? Kainis? Hi Han, for you. Biglang wika nito sabay abot ng bulaklak sa akin. Thanks. Utal kong sagot ito. Anong ngiti-ngiti mo riyan? Biglang kunwari pagsusungit ko. You're blushing, wifey. Masyado ba akong gwapo ngayon? Tanong nito na lalong nagpapula na mukha ko. Ramdam ko naman kasi iyon. Hindi ko tuloy maiwasang mapakagat labi dahil sa lakas ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko kasi naririnig nito iyon. Don't seduce me right now, honey. Baka makalimot akong nasa labas patay ng pinto. Bulong nito sa akin. Doon naman ako natauhan. Sobrang lapit na pala ng mukha nito sa akin. Pansin ko rin ang namumunga nitong mga mata habang nakatitig sa mga labi ko. Lumayo ka nga ng konti, wika ko ngunit hindi ito gumalaw. Napasingap na lamang ako na bigla nitong sakupin ang mga labi ko. Mapusok at mukhang sabik na sabik. Pilit ko itong tinutulak ngunit ayaw nitong umalis sa mga labi ko. Hanggang sa maramdaman kong sinara nitong pinto. Nabitiwan ko na rin ang bulaklak na kanina lang hawak ko. Hinapit kasi nito ang baywang ko hanggang sa hinalikan na mapusok ang malabi ko. At dahil miss ko na rin ito ng sobra, hindi ko natiis na hindi ito pabigyan. Sinabihan ko ang halik nito, lalo ko pang naramdaman. Ang pagkasabik nito nang maramdaman siguro nitong nag-response ako sa halik nito hanggang sa paramdaman kong naisandig ako nito sa pader. Pero maya-maya lang ay biglang umiyak na malakas ang anak namin. Bigla akong napabuhat paalis sa kandungan nito. Tininan ko pa ang mukha nito kahit na alam kong namumula na mukha ko. Para itong nalugi na malaki sa pasugalan dahil sa busangot na mukha nito. Mabilis akong tumaliko dito habang pinupulot ang damit at isinot ito. Lima kong napangiti dahil sa mukha nito. Kagad kong dinaluyan ang anak kong umiiyak. Mabilis itong kinarga at sinayaw-sayaw hanggang sa tumigil sa pag-iyak. Naramdaman ko ang paglapit ng asawa ko sa amin. Nakakamot pa ito sa batok na akala mo may kuto roon. Ang galing naman ng tiyempo mo anak. Hindi mo man lang pina-score si daddy, wika nito bigla, na siyang kinapula lalo ng mukha ko. Lalo pa akong namula, nang pagtingin ko rito nginingiti-ngiti na. Sabay kindat pa nito. Nasa gilid kami ng kama noon, mabilis itong lumapit doon at tumiga. Tulog ka na ulit baby, para naman makakain si daddy, wika pa nito. Nahirapan pa akong lumunok bago sumugot dito. Kumain ka na, mauna ka nang kumain. Muhinang wika ko rito nang hindi nakatingin. Paano ko kakain kung karga mo pang anak natin? Tanong nito siyang nagpagulo sa isipan ko. Hindi ko tuloy na iwasang tumingin dito. At lalo akong nalito na nakangiti ito na matamis hanggang sa tumingin ito sa akin. Dahil pulang-pula na mukha ko kaya kaagad ko itong iniwan doon at pumunta ng sala. Hindi naman maiwasan ni Leonard ang matawa sa nakikita niyang pamumula ng mukha ng asawa niya. Wala naman talaga siyang balak itong halikan kanina dahil nga sa nililigawan nito ngunit hindi niya rin natiis dahil nagmukha itong nangaakit kanina sa kanya.
Lalo pa siyang nasabik na ipagpatuloy ang ginagawa ng maramdaman niya itong gumanti sa kanya ng halik. Naisip niyang hindi niya na kayang tiisin ang sarili. Sobrang nasasabik na siya sa asawa niya. Ilang buwan na rin siyang tigang. Ngunit laking disappointed niya nang bigla silang napatigil pareho dahil sa pag-iyak ng anak nila. Ang sakit tuloy ng puso niya. Tahimik lang kaming kumakain. Pansin kong may iwas sa mga mata ng asawa ko sa akin. Siguro nahihiya pa rin ito kanina dahil tumugod ito sa liko. Napasingap bigla si Shai na may umakap sa kanya mula sa likuran. Naguhugas siya ng pinggan ng mga oras na yon. Anong ginagawa mo? Utal na tanong ko sa asawa ko. Hindi ko naman napigilan ang init na dumaan sa katawan ko. Umalis ka nga riyan at naguhugas ako. Kunwari, wika ko. Ngunit hindi ito umimik. Nanidig pang balahibo ko na maramdaman ko ang mainit itong halik sa batok at leg ko. Hindi ko tuloy naiwasang mapatigil sa paghuhugas. Leonard, ano ba? Kunwari nairit ang wika ko sabay harap dito. Bigla naman itong inilagay ang magkabilang kamay sa pagitan ko. Kaya na-corner ako nito. Titig na titig pa ito na siyang ikinatambol sa kaba ng dibdib ko. Pwede ko namang ipagpatuloy ang panliligaw ko, honey, kahit araw-araw pa yan. Pa-score naman kahit ngayong gabi lang. Ang sakit na kasi ng puson ko, honey ko. Paglalambig nito na may halong hirap na hirap nga sa paraan ng boses nito. Hindi ko naman naiwasang mapalunok dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Ngunit bago pa ito makalik ulit sa akin nang bigla na namang umiyak ang anak namin. Napapikit pa ako na marinig ko ang mahinang mura nito na mukhang nabiti na naman. Bigla ko si itong iniwan doon para lapitan ang anak namin. Ilang minutong lumipas nang sumunod dito sa kwarto na nakasimangot. Umuwi ka na, matutulog na kami. Pagtataboy ko sa asawa ko. Well, naliligaw pa naman ito kaya bawal pa siyang matulog dito. Kaunting pakipot pa, pero kung hindi umi-eksena ang anak namin, ay baka nga naangkin na ako nito. Sa isiping iyon hindi ko naiwasang mapahagikik na mahina. What's funny? Biglang tanong ito sa akin, iritado na muka. Nating pigil ang tawang wika ko. Maras naman itong napabuntong hininga. Makaalis na nga muna at baka ano pong magawa ko? Wika nito. Gulat naman akong napatingin dito. At ayun na nga, may nakasilay na naman ditong pilyong ngiti. Hindi ko tuloy na iwasang irapan nito ng todong-todo na siyang ikinahalakak lang nito. Inihatid ko ito sa labas ng pinto habang karga ang anak namin. Pwede bang dito na lang ako matulog, honey ko? Biglang paglalambing nito. Hindi pa kita sinasagot Kunwari pagtataray ko rito. Napansin ko naman ang amusement nito sa mukha. Sige, sabi mo sabay tingin sa anak namin. Baby, next time kapag hindi na nakapagpigil si daddy kahit umiiyak ka, ay malalagot talaga sa akin ang mami mo. Hindi nito na ituloy ang sasabihin nito dahil binatukan ko ito bigla. Tumatawa naman itong umiwas hanggang sa magseryoso na ito. Good night, honey. See you tomorrow. Wika nito. Akmang magsasalita pa lang ako na mabilis nitong sinakop ang labi ko. Sorry, hindi ko mapigilan Kasama nito sa panliligaw ko Pilyong wika nito. Nang hiwalayan nito ang labi ko. Tingnan ko naman ito nang nakakamatay na tingin ngunit tinawanan lang ako nito. Sige na, pumasok na kayo. Wala akong nagawa kundi ang pagsara nito ng pinto. Napasabunot naman si Leonard sa sariling buhok. Mabibilis ang hakbang niya papunta ng banyo upang maligo. Mabilis na lumipas sa mga araw. Wala kaming ginawa kundi ang lumabas at ipasyal ang anak namin. Sa mga nakalipas na araw, wala pa rin namamagitan sa amin ng asawa ko. Dahil sinisikap kong wag muna kaming humantong sa ganung bagay lalo na't naliligaw pa ito sa akin na siyang ikinakilig to the bones ko. Mas lalo kasi itong naging malambing at todo effort. Walang araw na hindi ito nabibigay ng bulaklak. Kung minsan may pa-surprise pa ito, sobrang caring na halos nagpapataba sa puso ko. Naisip ko nga na baka hindi ko na rin ito matiis lalo na sa tuwing titigan ako nito nang nagpapainit sa bukong katawan. Ang lagkit ba naman kasi nito kung tumitig? Napasingan pa ko bigla nang halikan ako nito sa malabi. Narinig ko pa ang tilian sa paligid. Nasa labas kami nito ng mga oras na yon upang mamasyal. Huwag ka na magselos, honey ko. Sing-sayo lang naman ako Pilyong wika nito habang nakangiti na matamis sa akin. Naramdaman ko naman ang pamumula ng mukha ko. Ano bang pinagsasabi mo? Kunwari wika ko. Katabi ko ito habang karga nito si Baby Daniel. Akala mo naman hindi ko nakita kung gaano kasama iyang mga titig mo sa mga babaeng nakatingin sa akin. Wika nito na lalo yatang lumawak ang ngiti nito. Bigla akong napayoko dahil sa kahihiyan.
Ewan ko ba, napapadalas yata ang pagiging silaws ako. Yung tipong kahit tignan lang ito ng babae, nainis na kagad ako. Ang lakas kasi ng karisma nito sa babae. Kahit mga simple lang ang pananamit nito, napapansin pa rin. Sa bagay sa tindig at lakas ng appeal ba naman ito, hindi nakakapagtaka bukod sa gwapo na, matangkad at gandang pangangatawan na paglalawayan talaga ng mga kababaihan. Sinamahan pa ng pamatay ng ngiti nito. Iyong tipong kahit gaano kayata kagalit makita mo lang ang ngiti nito, bigla ka lang mapapangiti at kikiligin. At iyon ang nararamdaman ko sa mga kababaihan ngayon na hindi yata malis-alis ang mga tingin na may ito sa asawa ko. Ewan ko sa'yo, bulong na wika ko na lang. Bigla naman ako nitong inakbayan, dahilan para mapaangat ako ng tingin. At ito naman po tayo, mga titig na nakakatunaw ng puso ko. Nakakapagtibok ng malakas, na halos mabingi na yata sa lakas nito. Salamat na lang talaga at sa akin lang ibinigay ang ganitong mga titig. Sa akin nga lang ba? Sana nga. Akmang magsasalita ako nang bigla nitong halikan ang labi ko. Marahan ngunit sobrang suyo ng paghalik nito. Mabilis lang pero maramdaman mo roon ang pagmamahal, lalo na't kitang-kita ko ito sa mga mata nito. At kung ano pang susunod na mangyari abangan niya sa susunod na bahagi ng ating kwento. Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay patuloy nga ang panunuyo nitong si Leonard kay Shai. Pero epektibo naman dahil napapansin na siya ni Shai at parang bumibigay na si Shai sa kanya. Pakiramdam nga ni Shai ay tumataba ang kanyang puso dahil sa mga pinapakita ni Leonard sa kanya ng mga panunuyo nito. At kinikilig ito ng palihim. Pero napapadalas naman pagsaselos itong si Shai, lalo na pag namamasyal sila ay maraming babae ang tumitingin kay Leonard. Bigla naman itong umakbay sa kanya, dahilan para mapaangat ito ng tingin. At ito naman po tayo, mga titig na nakakatunaw ng puso ko, nakakapagpatibok na malakas, na halos mabingi na yata ako sa lakas nito. Salamat na lang talaga at sa akin lang ibinibigay ang ganitong mga titig. Sa akin nga lang ba? Sana nga. Akmang magsasalita ako na bigla nitong halikan ang labi ko. Marahan ngunit sobrang suyo ng paghalik nito. Mabilis lang pero mararamdaman mo ron ng pagmamahal. Lalo na't kitang-kita ko ito sa mga mata nito. Pakiramdam ko tuloy kaming dalawa lang ang taong sa paligid na iyon. Wala kami nakikita kundi kaming dalawa lamang. I love you. Wika nito. Kitang-kita ko ang sincere sa mga mata nito. Ang masuyong mga titig na siyang gusto kong ikaiyak. Tatlong salita ngunit ramdam ko ang nag-uumapaw na pagmamahal nito na siyang ikinatibok na malakas na puso ko. Lalo ko tuloy naramdaman ang pagmamahal ko para dito. Ramdam kong tutulo na ang luha ko anumang oras. Kaya bigla na lang akong yumuko. Sobra naman kasing nakaka-touch. Sa maraming tao, pinakita talaga nito na ako lang babaeng mahal nito. Kagatlabi kong hinayaan ang luhang kumuwalas sa mga mata ko hanggang sa maramdaman ko ang pag-angat nito ng baba ko. Titig na naman po ako sa asawa ko na lalong ikinatutunaw ng puso ko. Pinunasan pa nito ang mga luha ko habang karga nitong anak namin sa kabilang braso nito. Nakaupo kasi kami ng mga oras na yan. I said I love you. Wala bang response dyan? Tud yung wika nito. Ngunit naroroon pa rin ang mga tingin nitong may pagsuyo. Kapag sinabi kong I love you to parang sinabi ko na rin ito ang last na panliligaw mo dahil sinagot na kita. Sikmat ng isipan ko. Akmang sasabihin ko rito ang nasa isipan ko habang nakatingin dito ng masama nang bigla itong sapaki ng anak namin. Pareho pa kaming napalingon sa anak namin na bigla nilang humagigik pagkatapos itong manapak sa ama. Hindi ko tuloy na iwasang mapagalpak ng tawa. Pansin ko rin ang biglaan itong pagsimangot. Ngunit kaagad ding napalitan ng simpleng ngiti habang napapailing pa. Iyan ang sagot sa I love you mo. Natatuwang wika ko. Sinabayan naman ito ng simpleng tawa habang napapakamot sa batok. Masyado ka raw kasing nagmamadali. Kapag sinagot ko ang tanong mo, parang sinabi mo na rin sinasagot na kita. Wika ko pa. Natigil na ako nang hindi na ito umimik. Kaya dahan-dahan akong tumingin dito. Nakatitig na naman. Bakit? Maang na tanong ko. Medyo kinabahan pa ako sa paraan ng pagtitig nito. Napatras pa ako ng kaunti nang ilapit na naman ito ang muka sa mukha ko. Okay lang kung hindi mo sagutin ngayon.
may naisip akong paraan kung paano mo ako sasagutin. Iyong sagot na mapapasigaw ka. Wika nito, nakakikitaan ng pilyong ngiti. Nangingislap rin ang mga mata nito. Halatang may naglalaw sa isipan nito. Hindi ko rin maintindihan kung bakit bigla na lang akong pinamulahan sa sinabi nito. Lalo na nang tumawa ito. You're blushing, my beautiful wife. Natatawang wika pa nito. Inirapan ko na lang ito hanggang sa magpasya na kaming umuwi. Karga ko na mga oras na yun ang anak namin. Tulog na ito sa mabisig ko. Kaya naman ang asawa ko na ang kumuha ng susi ng kondo ko sa bag ko at nabukas nito para sa amin. Tuloy-tuloy naman akong pumunta sa kwarto upang ihigas Bibi Daniel. Pagbalik ko sa sala, wala ng asawa ko. Himala yata umalis nang walang paalam. Ewan ko ba nakaramdam bigla ako ng inis. Saktong pagkaligo ay siyang pagtunog ng doorbell sa labas ng kondo ko. Bigla naman akong sinilakay ng kaba. Nagdadalawang isip pa ako kung magbibihis muna ba ako o pagbubuksan ko na ito. Alam ko kasing walang ibang kakatok kundi ang asawa ko. Ngunit dahil sunod-sunod na itong nag-doorbell kaya napilitan akong pabuksan ito. Hi, pansin ko natigilan ito bigla kahit ako man nabigla rin dahil sa pagka-fresh ng itsura nito. Halatang bagong paligo rin. Lumunok pa ako bago nagawang magsalita. Bakit? Tanong ko rito. Pwede bang pumasok? Biglang tanong nito. Ewan ko ba pero bigla na lang akong pinang-iinitan ng katawan. Dahil sa malaki itong mga titig. At dahil palagi ko naman itong pinapapasok sa kondo ko kaya wala akong nagawa kundi papasukin ito nang hindi umiimig. Pinilit kong kalmay ng sarili ko kahit na nagririgi daw ng puso ko. Nauna na rin akong maglakad papuntang sala. Wala pa akong niluluto. Natigil ako sa pagsasalita ng paglingon ko rito. Nakatitig ito sa katawan kong natatakpan lang ng tuwalya. Bigla naman akong pinamulahan ng muka. Nang ma-realize kong nakatapis pa pala ako, nataranta naman ako. Sandali lang, magbibihis muna. Naputol ang sasabihin ko nang bigla nitong halikan ang baywang ko. Leonard! Nanlaki ang mata ko nang bigla nitong sakupin ang malabi ko. Pinilit ko man itong itulak ngunit mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa baywang ko. At doon na nga nagsimula ng salpukan sa pula sa puti. At muli na naming narating ang tuktok ng kalawakan at nabangga na naman namin si San Pedro. Hingal na hingal itong bumagsak sa katawan ko. Ilang segundo pa siyang nanatiling nakadagan sa akin bago umalis. Akma nga alis ako sa tabi nito upang lapitan anak naming nakatingin lang sa amin. Ngunit mabilis nitong hinapit ang katawan ko. Tumingin naman ako rito. Mabilis nitong kinintala ng labi ko. Hayaan mo muna siya, mukhang nag-i-enjoy pang manood ang anak natin eh. Wika nito na may pilyong itis sa malabi. Bigla akong pinamula ng muka at mabilis itong hinampas sa dibdib. Baliw ka talaga. Wika ko na siyang ikinahalakhak lang nito. So tayo na ulit honey ko ha. Sinagot mo na ako kanina eh. Pakasama pa ngang sigaw at ungol eh. Ganun mo ako kamahal. Wika nito na lalong ikinapula ng mukha ko. So yun pala ang sinabi niya. Masasagot ko ito sa paraan ng pasigaw. Sinampas ko ulit ito sa dibdib na tinawanan lang nito at maagap na kinuha ang kamay ko at masuyo nitong hinalikan. I love you my only wife, mahal na mahal kita. Sincere na wika nito. Where are you going? Tanong ng asawa kong si Leonard. Mangalis ako sa higaan nang pigilan ako nito. Hindi pa ako nakakapagluto, magluluto lang ako. Wika ko. Alam ko naman kasing hindi pa rin ito kumakain tulad ko. Nauna pa kasi ang eksena namin, bagong pagkain. Pagkatapos ng ilang araw, linggo hanggang sa buwan ang lumipas, nanatili pa rin kami sa Paris. Nilubos-lubos namin ang pananatili roon bago bumalik ng Pilipinas. Alam ko kasing magiging busy naman ang asawa ko sa mga negosyo nito kapag umuwi ng Pilipinas. Minsan nga umaalis ito para pumunta sa ibang lugar kung nasaan nakatayo ang ibang negosyo nito. Sa panatili namin dito sa Paris, wala pa kaming pinag-uusapan tungkol sa nangyari noon. Ayaw ko namang pangunahan ito, lalo na tayo kung masira ang bakasyon namin dito sa Paris. Naghanap lang ako ng tamang tiempo upang mapag-usapan namin ang ibang mga bagay. Bago kami umuwi ng Pilipinas, kasalukuyan kaming nakaupo sa sala. Doon na rin ito nanatili sa kondo ko. Yakap-yakap ako nito habang ang anak namin nasa crib. Han, I have to tell you something. Wika nito sa akin. Medyo nakiliti pa ako dahil sa hininga nitong tumatama sa tenga ko. Tumingin naman ako rito. What is it, honey? Tanong ko rito.
Kinuha mo na nito ang remote control at pinatay ang telebisyon. Tungkol sa aming dalawa ni Evangeline. Wika nito na siyang ikinakunot-no ko. May dapat kang malaman. Dugtong pa nito. Bigla naman akong nanahimik. Hinihintay itong magsalita. Ngunit nagulat na lang ako na bigla ako nitong paupuin sa kandungan nito. Gusto kong nakupo ang mahal kong asawa sa kandungan ko bago ako magkwento. Pampagana, pilyong wika nito dahil sa huling sinabi nito. Inirapan ko na lang ito habang hinihintay ito magkwento. Bigla naman itong nagseryoso habang yakap ako nito. Han, si Evangeline at ako ay magkapatid. Wika nito na siyang nagpagulat sa akin. Nanlaki rin ang mata ko at hindi makapaniwala. Paanong? Hindi ko matuloy-tuloy ang itatanong ko sa kaguluhang nasa isip ko. Hinaplos naman ito ang mukha ko at hinilikan nito ang kamay ko. Magkapatid kami sama, sabay buntong hininga nito. Hanggang sa ikwento nito sa akin ang lahat-lahat. Nagkausap na ba kayo ni Evangeline pagkatapos mong malaman ang lahat? Tanong ko rito. Umiling naman ito at patuloy lang nitong hinahalikan ng kamay ko. Hindi ko talaga maiwasang kiligin. Not yet pero alam niya na rin na magkapatid kami. Hindi ko pa siya nakakausap dahil mabilis akong pumunta rito. Ang mahalaga naman nalaman kong magkapatid kami. Saka na ang pag-uusap namin bilang magkapatid. Mas mahalagang unahin ko muna kayong mag-ina ko. Lalo na't ito pa naman ang mabigat mong dahilan para iwanan ako. Wika nito habang nakanguso na at malungkot ang mukha nito. Hindi mo naman ako masisisi. Biglang sagot ko rito. Mabilis naman ako nitong hinalikan sa labi. I know Han, kasalanan kong lahat. Mali ang nagawa ko kaya nga kagad na akong pumunta rito. Pagkaalam kong naririto kayo, hindi ko tinupad ang sinabi ni Daddy Eduardo. Nahiyaan mo na kita kahit isang taon. Hindi ko yata kaya. Para na akong mababaliw mga araw na lumilipas. Tapos isang taon pa kaya? Baka mental ng bagsak ko nito. Wika nito. Bigla naman lalaki ang mata ko sa pagkagulat. Nagkausap na kayo ng daddy ko? Maangkong tanong dito. Yes, son. Nang mabasa ko ang sulat mo, pumunta pa rin ako sa bahay niyo para maniwalang wala kang roon. At iyon nga, yung pinakiusap niya sa akin. Pero hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang mawalay sa iyo ng ganoon katagal. Reklamo nito. Siyempre kinikilig naman ako roon. Ngunit bigla rin akong nalungkot na siyang napansin nito kagad. Bakit honey, may nasabi ba akong hindi maganda? Tanong nito. Kakikitaan ang pag-aalilas mukha nito. Umiling-iling naman ako rito. Sorry Han sa mga nagawang kasalanan ng dad ko. Alam kong hindi ko na natapos pang sasabihin ko na bigla nitong halikan ang labi ko. Gumaragal na rin kasi ang boses ko. Tapos na yun Han. Alam kong hindi yun kagustuhan ng daddy mo. In fact, wala siyang kasalanan dahil tinakot lang siya ng kaibigan niya. Lalo na't wala siyang kasalanan doon. Dahil hindi naman kamay na mismo ang nakapatay sa mga magulang ko, kundi ang tauhan niya at tauhan ng Reyes na yon. Kaya you don't need to say sorry pa or daddy, okay? Masu yung wika nito sa akin. Pinunasan nito ang luwang kumuwalas sa mga mata ko at masuyo nitong dinampian ang mga labi ko. Hindi ka nagalit kay dad? Napatawad mo na ba siya? Tanong ko pa rito. Ngumiti naman ito sa akin habang nakatitig sa mukha ko. Matagal na Han. Walang kasalanan ng dad mo. Yes, maybe dahil itinago niya sa akin totoo pero napatawad ko na siya. Mahal na mahal kita at dahil mahal kita, mahal na mahal ko na rin ang mga magulang mo. Hindi ko magagawang magtanim ng sama ng loob sa daddy mo. Dahil mahal kita, mahal na mahal. Sincere na wika nito. Hindi ko tuloy naiwasang mapaiyak dahil sa mga pahayag nito. Tagos kasi hanggang puso ko eh. Ramdam na ramdam ko ang tunay nitong pagmamahal. Siguro nagawa lang nito ang pagtrato sa akin noon dahil sa sama ng loob sa daddy ko o sa galit. Dahil hindi lang nito siguro matanggap na ama ko pa ang isa sa dahilan ng pagkamatay ng mga magulang nito. Lalo na't hindi man lang umamin ng daddy ko sa asawa ko na siyang ikinagalit ng asawa ko. Kaya siguro mas ginusto nitong layuan muna ako upang hindi ako mapagbuhatan ng masasakit na salita. Alam ko naman kasing kahit sino hindi madali ang malaman na ang ama lang naman ang asawa niya ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang nito. Masakit talaga yon, pero sa kabila ng lahat, pinatawad niya pa rin ang daddy ko dahil mas umiiral ang pagmamahal niya para sa akin. Sa amin ng anak niya, yes nasaktan man ako pero ngayon naintindihan ko na ang lahat. Higit na mahirap ang pinagdaanan ng asawa ko kaysa sa mga sama ng loob ko lang dito. Dahil dinala niya ang lahat ng problema at bigat sa dibdib niya. Hindi niya kailanman ako pinaalis sa bahay nito. Kahit na nalaman nito ang lahat ng ginawa ng daddy ko. Hindi rin siya nagsasalita ng masasakit na salita sa akin noon. Sadyang umira lang ang pagiging matampuhin ko dahil sa hindi pagkibo nito sa akin. Ayun pala,
umiiwas lang ito sa mga maaaring masabi sa akin na makakapagbigay ng sugat sa puso ko. Doon pa lang alam ko nang iniingatan lang nito ang pagmamahal nito para sa akin at relasyon namin bilang mag-asawa. Ayaw lang nitong maging dahilan ng pangyayari noong upang masira ang pamilya namin. Ngunit dahil nasaktan din naman ako sa uling eksena ng ginawa nito na pag-iwan sa akin dahil kay Evangeline ayan. Kaya ayon, ako ang kusang umalis. Pero sa kabila ng ginawa ko, heto, sinundan pa rin ako at hinanap. Hindi niya kami natiis kahit pa nakiusap pala ang dad ko dito ng 1 taon. Ramdam kong pag-ibig nitong tapat, lalo na't walang dahilan pa para pagsilosan ko ang babaeng kapatid lang pala nito. Stop crying, lalo kang pumapangit. Biglang banat ang asawa ko sa akin. Sinamaan ko naman ito ng tingin na siyang ikinatawa lang nito. I'm just kidding, wika nito. So napatawad mo na rin ba ako, honey ko? Tanong nito. Tumungo naman ako dito. Yes, lalo na't kapatid mo naman pala si Evangeline. Masama naman ang loob ko sa iyo ng sobra noon dahil inunaw pa siya kasi sa akin. Pero ngayon naintindihan ko na. Siguro kasi lukso ng dugo kaya ganoon na lang ang impact sa iyo na makita mong dugo ng kapatid mo. Kung nalaman ko lang kagad kahit ako man, mas uunahin kong dalhin mo siya sa ospital. Ang kapatid mong nag-aagaw buhay kaysa sa akin na safe na rin naman. Ngayon naintindihan ko na ang lahat at wala na akong sama ng loob sa iyo. Mahabang wika ko sa asawa ko. Thank you, honey, sa walang sawang pag-intindi sa akin at pagtanggap muli. Wika nito. Napanguso naman ako sa tinura nito. Thank you rin, honey, dahil sa lahat ng nagawa kong katigasang ulo noon at nagawang kasalanan ni dad, pinatawad mo pa rin kami. Nandyan ka pa rin sa akin upang pagpasyensyahan ang ugali ko at ipakita ang totoong pagmamahal. Hinalikan naman ako nito sa labi. At kung ano pang susunod na mangyayari, abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.